Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video dito kay Rob Trip. Update tayo sa palagay nyo, no? Sa ASPN. Dito sa Net25, ang mga sabongerong nawawala. Alright, tanong na ang update natin. At panoorin nyo guys. And don't forget to subscribe this channel, Rob Trip. Alright, let's get it on. Away. ASPN pa rin tayo ang sinubaybayang pangunahing news para sa araw na ito ng Martes. 15 ng buwan ng Hulyo. Umpisa na po natin dito sa balita yung mga tinukoy ng ating whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Aba, isang retired police. Ay, isang retired police pala yan, General. Tinukoy ng partidungan ng sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero, no? General, pati yung former vice mayor ng Tanawan, ay Talisay pala, no? Talisay, Batangas. Ito po, tinukoy na ni Patidongan na sangkot pa rin sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Tinukoy nga ng whistleblower na si Julie Patidongan, ang retiradong police general na si Jonel Estomo bilang isa sa masangkot sa pagkawala ng 34 na sabongero noong 2021-2022. Si Estomo po ay dating National Capital Region Police Office Chief. Hepe ng NCRPO, mataas ang ranggo. At PNP Deputy Chief for Operations. Yan siya, yan yung sa Senate hearing. Yeah. Alright, isa palang mataas ang ranggo, no? Dating sa Senate hearing, itong, ayan, isang witness. Alright. Complaint affidavit na inihain niya sa National Police Commission o NAPOLCON kahapon, sinabi po nitong si Patidongan na bahagi itong si Estomo sa tinatawag na Alpha List. Nako. Yan daw yung grupo ng mga pinagkakatiwalang individual na katuwang ng negosyanteng si Charlie Atong Ang sa operasyon ng online sabong. Ayon pa rin kay Patidongan, nakatanggap ang mga miyembro nitong Alpha na ito ng buwan ng parte na mula sa kita ng online sabong na nagkakahalagang 70 million pesos a month. Wow. Yan 70 million pesos na yan pinaghahatian ng tatlong grupo. Alpha, Bravo, and Charlie. Bias ka nga 70 divided by 3. Roughly mga 22 million, no? 23. Mga 23 something, di ba? 23.33. Pero I'm sure may tiering yan. Pag alpha ka, mas malaki. Kasi diba? Ikaw ang doon mga investor. Laki pala ng bigayan, no? Or mga kumbaga nasa kusina talaga. Di ba parang nasa bilyon ng buwan ng kita nitong online sabong na to, no? Grabe. Ayon po kay Patidongan, may alam. At posibleng may papel pa nga itong Estomo na to sa mga hakbang para patahimikin siya. Si Estomo niya nagpayo kay Ang na ipaligpit siya para mawala na ang problema tungkol sa mga nawawalang sabongero. Dinit ni Patidongan na bahagi sa Estomo ng tinatawag na inner circle at laging kinukonsulta sa mga mabibigat na desisyon kaugnay ng operasyon ng online sabong. Bukod kay Estomo, dinawit din ni Patidongan, pero bukod nga dyan, nabanggit din nga yung pangalan ni dating Vice Mayor ng Talisay, Batangas na si Charlie Natanawan. Tama, no? Ang direct quote dito, among those who receive people sent for slaughter, yun yung quote-unquote doon. So, eto sa mga binabanggit po natin, sa mga ulat na lumabas, na ito po wala pa tayong nakuhang sagot dun sa mga sinasangkot, no? Pag isasahin papawid din po natin yung inyong panig kapag tayo po nakakuha ng panig ninyo o lumabas po sa mga ulat at i-air din natin, we will broadcast your side also. Kasi as of now, parang napaka one-sided po ng balita. Yun lamang pong pahayag nitong si Julie Patidongan. So bukod na daw kay Estomo, dinawid din ni Patidongan ang 11 pang mga pulis. Narito po ang pahayag ni Patidongan. Malinaw, Lieutenant Colonel Orapa, Mark Philip Almadilla, Police Media Mark Philip Almadilla, James Aaron Cabillan, TCMS Arturo de la Cruz Jr., TCMS Anderson Orozco Abante,
who is Joey Encarnacion. He is a smart Antonio Nageke. Who is Joe Shran Valencio. And he is Joe Argentino Atlas. Who is Corporal Angel Joseph Martin. Kaya pinodcast na, no? Kung sino yung mga sangkot. At let's get it on. Ayan pala, parang nahuli naman yung ating ayan yung listahan yung mga pulis na tinukoy ni Patidongan. So at ayon po kay Patidongan, sangkot po itong 12. Aktibo po to ha, aktibong mga pulis ito ha, sa pagdukot sa mga sabongero mula sa game farm at sa pagpapadala sa mga ito sa Taal Lake para doon patayin. So binabayaran anya ang mga ito para magsagawa ng mga operasyon para sa mga makapangyarihang individual na may kinalaman sa industriya ng online sabong. Inilahat din ni Patidongan na pinakilala siya kay Major Orpa. Yun yung binanggit niya ang lapit ng bibig niya sa mic. That's why you cannot make out what he was saying. So itong si Lieutenant Colonel Ryan Orapa. Nilahat din ni Patidongan na pinakilala siya dito kay Orapa ni Colonel Malinaw, Colonel Jacinto Malinaw, na malapit na kaibigan ng isang engineer, Celso Salazar, na isa rin umano sa mga mastermind. Dati anyang sangkot ang mga individual na ito sa mga tinatawag na clean-up operation kaugnay ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayun pala yung sinasabi ni Justice Secretary Remulla na may connect, parang yung mga death squad. Team. Yung death squad ng war on drugs. Pareho rin. Oo, dito sa missing sabongero. Mga missing sabongero. So, si Orapa ay dating hepe ng NCRPO Regional Drug Enforcement Unit. Wow! Siya ba yung hepe? Oo. Sa isang pagdinig sa Senado noong 2022, binunyag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na isa umanong shareholder ng POV Security Agency Incorporated yung misis nitong si Orapa na may mga kontrata sa Pitmaster Group ni Atong Ang. Talagang so, it's a web. Oo. Connection talaga. Nahaharap na sa mga reklamong administratibo dahil yung kahapon nakausap nga po natin si Atty. Kalinisa ng National Police Commission, mga kasong administratibo po ito ha. Oo. Nahaharap nga po sa mga reklamong administratibo para sa anong kaso? Grave misconduct at sa conduct and becoming of a police officer. Itong mga akusadong pulis na maaaring magresulta sa ang lightest nito, pinakamagaan na parusa, suspension. Ang intermediate dyan ay demotion, bababa yung ranggo mo, o kaya pagkakatanggal sa serbisyo, yan na daw yung pinakamabigat na tuluyan parusa. Sa kalagitnaan po ng press conference, hindi na maiwasan ni Patidongan na maging emosyonal. Napilitan anya siyang lumantad dahil po sa banta sa seguridad ng kanyang pamilya. Naritong muli si Patidongan. Sinong tao? At ang pinag-usapan dito, pamilya. Wala akong kinatakutan sa kanila. Kung ganap-dulang sa buong pamilya ko, papatay niya. Una sinabi ko sa kanya, kung kailangan patayin mo ako, pero patayin mo buong pamilya ko. Hindi na pwede yan. Naglabas din, yung emotional din, yung mga pamilya ng mga nawawalang sabongero, naglabas din ang kanilang saloobin. Pakinggan po natin sila. Tong-ang, ang masasabi ko lang sa iyo ngayon, malupit ka, isa kang halimaw. Bakit mo nagawa na pumatay ng mga tao? Nasaan ang konsensya mo? 34 na sabongero. Mabuti at nakakatulog ka pa. Talagang napakawalang hiya mo. Yung mga alagad mo na mga pulis at iba pa. Sana hindi kayo pagkahinikin ng mga konsensya nyo sa kasamaan na ginawa nyo. Kasama nyo, Mr. Atong ay ng inyong mga sabwat. Wala kayong kasing sama. Pati mga pulis, nalumpa kayo na magtatanggol kayo at lalo sa mahihirap.
Kaugnay naman yung sinasabi na kaugnayan ng sa pagitan ng war on drugs nung nakaraang administrasyon at ng isabong, tinukoy po ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla yung isang kaso sa May Kawayan, Bulacan. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Secretary of Justice Remulla. Nagkaroon na intersection ng mga kasong ito. In an arrest made in Valenzuela, May Kawayan, where drug suspects who were arrested were also intertwined with the isabong. Meron talaga nagkaroon ng isang incident na napagtagpi namin, napagdikit namin yung dalawang kaso yan. I think that the death squads might intersect more on the death squads. The people who undertake the contractual killings may intersect somehow with the drug war and with the isabong. Same, may mga taong parehong involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa isabong. We don't know there can be more. Kasi sa drug war, ang dami rin naman ng tao. Mukhang nakasanayan ng tapong talaga. It has already become a place to dispose of human remains. Alright, ayan, continue po natin ang ating reaction video ni Rob Trip. Alright. Diba meron mga probinsya na sikat na industriya ng paggawa, na paghabi ng banig. Diba may mga probinsya din na ang backyard industry nila Nueva Ecija ba yun? hit squad, diba? 5,000, diba? Grabe, for as little as 5,000. Yung mga, yung mga mahalangang bituka na gustong ipatumba sa as little as 5,000, pupunta ka doon, kukuha ka ng hitman. Diba, no? Parang backyard industry din po yan. So, ayon pa rin kay Remulla, nga nakatakda silang mag-usap ni Patidongan sa linggong ito. So, yun po ang aabangan naman po natin. Dahil yung kriminal na aspeto, dahil nga dito sa Alright guys, ayan, napakinggan at napanood po natin ang update ng matapang na sinabi ni Patidongan ang mga sangkot sa kaso ng sabong na walang sabongero. Alright? Peace out.